Isang nakabibinging tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa Makati Medical Center. Pula. Pula ang ilaw na paulit-ulit na umiikot sa itaas ng pinto ng Operating Room 3. Code Blue. Isang senyales na pamilyar sa bawat sulok ng ospital na ito. Isang senyales ng kamatayan na nagbabadyang dumating. Nagkakagulo ang mga nurse sa pasilyo, may mga sigawan, may mga utos na nagmamadali. Pero si Elias Navarro, nakatayo lang sa di kalayuan, hawak ang mop, na para bang bahagi na yon ng kanyang katawan. Isa lamang siyang anino sa gitna ng nagliliwanag na pasilyo. Isang anino na sanay ng hindi napapansin. "Excuse me, kuya," sigaw ng isang nurse na muntik na siyang mabangga. "Emergency? Pasyente ni Dr. Montero, bumabagsak ang vitals." Tumango lang si Elias. Hindi siya gumalaw. Narinig niya ang pangalan ng pasyente mula sa usapan ng mga nagtatakbuhang staff. Isang pangalan na parang sumpa, isang pangalan na minsan nang dumurog sa kanyang buong mundo. Don Ramon Villarosa. Ang pangalang yon, para itong multo na bumabalik mula sa nakaraan. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Elias. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang kirot na kasama niya sa bawat paggising niya sa umaga at sa bawat pagpikit niya sa gabi. Naalala niya ang mga huling araw ng kanyang ina. Ang amoy ng gamot, ang tunog ng mahina nitong paghinga, at ang mga luhang hindi nito pinapakita sa kanya. Naalala niya ang mga mata ng kanyang ama sa likod ng rehas na bakal, mga matang puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Isang pamilyang winasak, isang pangarap na ginawang abo. Lahat dahil sa pangalang iyon, Villarosa. At ngayon, ang pinuno ng pamilyang iyon, ang makapangyarihang si Don Ramon Villarosa, ay nakahiga sa operating table, ilang metro lang mula sa kanya, nag-aagaw buhay. May isang madilim na bahagi sa puso ni Elias na nagsasabing, "Hayaan mo siya. Ito na ang hustisya. Ito na ang karma." Pero hindi niya magawa dahil bago pa man siya maging isang anino na naglilinis ng sahig, dati siyang si Elias Navarro, ang thoroughbred ng kanilang klase sa medisina, ang henyo sa anatomy, ang estudyanteng pinapangarap maging isang surgeon. Dahan-dahan, lumapit siya sa salamin ng operating room, hindi para makiusyoso, kundi dahil may isang puwersang humihila sa kanya. Ang mga kamay niya na sanay na sa bigat ng mop ay biglang nangati. Naramdaman niya ang multo ng isang scalpel sa kanyang palad. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang mga monitor. Bumabagsak ang blood pressure, bumababa ang oxygen saturation. Nakikita niya ang pag-aalala at pagkalito sa mga mata ng mga doktor sa loob. Maging si Dr. Montero, ang pinakamagaling na surgeon sa bansa, ay tila natigilan. "Anong nangyayari? We're losing him!" sigaw ni Montero. Tumingin si Elias sa screen kung saan nakaproject ang imahe mula sa laparoscopic camera. Tinitigan niya ang mga ugat, ang mga tissue, ang bawat hibla ng laman na nakikita niya. Pinag-aralan niya ito, at sa loob lamang ng ilang segundo, nakita niya ang mali. Hindi ito equipment failure. Hindi rin ito simpleng komplikasyon. Isang pagkakamali ito sa pagtantiya. Isang maliit, halos hindi mapapansing pagkakamali sa anggulo ng kanilang paghiwa. Pero sa isang operasyon na ganito kaselan, ang maliit na pagkakamaling iyon ay isang death sentence. Hindi diyan, bulong ni Elias sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw sa hangin. Sinusundan ng tamang surgical path na nasa isip niya. Mapupunit ang splenic artery, magkakaroon ng massive hemorrhage. Sa loob, nagkakagulo na sila. Nag-uutos si Dr. Montero na maghanda ng mas maraming dugo. Pero alam ni Elias na hindi iyon ang solusyon. Para silang nagtatapal ng butas sa isang barkong unti-unti nang lumulubog. Kailangan nilang itama ang pagkakamali. Ngayon na. Pero sino siya para magsalita? Isa lang siyang hamak na janitor, isang college dropout,
Anong karapatan niyang questionin ang mga pinakamagagaling na doktor sa Pilipinas? Itatapon lang siya palabas. O baka mas malala pa. Ngunit sa isip niya, umaling-awngaw ang isang boses. Ang boses ng kanyang propesor noon. Navarro, you have a gift. Your hands were made to heal. At nakita niya ang mukha ng kanyang ina, ngumingiti. Bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Pinagpapawisan ang kanyang noo. Ito ang sandali ng pagpapasya. Ang nakaraan laban sa hinaharap. Ang galit laban sa tungkulin. Narinig niya ang desperadong sigaw ni Dr. Montero. Hold! Everybody hold! Stop everything! Iyon na ang hudyat. Hindi na siya nag-isip pa. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Tinulak niya ang pinto ng operating room. Bumukas ito nang may mahinang tunog. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga mata ng mga nurse, ng mga resident doctor, at ni Dr. Montero. Mga matang puno ng gulat, inis, at pagtataka. Sino ka? Get out of here! Sigaw ng isang doktor. Pero hindi sila pinansin ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa monitor. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang boses ay buo at malinaw nang siya ay magsalita. Sandali, huminga siya ng malalim. Mali ang ginagawa ninyo. Napakalamig sa loob ng VIP waiting lounge. O baka naman ang mga kamay lang ni Isabela Aravillarosa ang nanlalamig. Kanina pa niya pinaglalaruan ang dulo ng kanyang mamahaling damit. Hindi mapakali sa kinauupuan niyang malambot na sofa. Sa labas ng pader na ito, alam niyang nagkakagulo. Naririnig niya ang mga yabag na nagmamadali. Ang mahihinang tunog ng mga gulong ng stretcher na mabilis na itinutulak. Pero dito sa loob, ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Malakas, mabilis. Para itong kabayong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mahal. Naramdaman niya ang mainit at matatag na kamay ni Sebastian Cruz na humawak sa kanya. Tumingala siya sa kanyang nobyo. Guwapo, matikas at laging kalmado. Si Sebastian ang kanyang bato, ang kanyang kanlungan sa gitna ng anumang bagyo. He's going to be okay, bulong nito at hinalikan siya sa noo. Malakas si Don Ramon. He's a fighter. Tumango si Ara. Sinusubukang maniwala sa mga salita nito. Sinubukan niyang ngumiti pero pakiramdam niya ay isang pilit. Nangiwi lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang lolo. Ang haligi ng kanilang pamilya. Hindi niya kayang isipin ang isang mundong wala ito. Ilang oras na ba silang naghihintay? 3? 4? Ang bawat minuto ay parang isang walang hanggang pagdurusa. Biglang bumukas ang pinto. Sabay silang napatayo ni Sebastian. Pumasok si Dr. Montero, ang pinuno ng surgical team. Baka sa mukha nito ang matinding pagod. Tinanggal nito ang suot na surgical cap at napabuntong hininga. Agad na kinabahan si Ara. Doc, kamusta po ang lolo? Tumingin si Dr. Montero sa kanilang dalawa at sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na oras, nakakita si Ara ng bahid ng ginhawa sa mga mata ng doktor. He's stable. The operation was complicated. Nagkaroon tayo ng malaking problema sa kalagitnaan ng procedure. We almost lost him. Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. But, he's stable now? Tanong ni Sebastian. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Yes, he is stable, sagot ng doktor. Salamat sa isang hindi inaasahang tulong. Napakunot ang noo ni Ara. Tulong po? Mula kanino? Nag-aalangan si Dr. Montero. It's unusual. Isang staff mula sa maintenance department ang nakapansin sa isang bagay na hindi namin nakita agad. He pointed out the error. He saved Don Ramon's life. A maintenance staff? Halos matawa si Sebastian. You mean a janitor? Baka nagmamagaling lang yon, Doc. It was probably just pure luck.
Umiling si Dr. C. Montero. No sir, hindi yon swerte. Ang sinabi niya, ang paraan ng pagsabi niya. He knew exactly what he was talking about. Parang isang bihasang surgeon. Pero hindi ko na siya nakausap ng maayos. The security took him away. Hindi na pinansin ni Ara ang pagiging sarkastiko ni Sebastian. Isang bagay lang ang nasa isip niya. May isang taong nagligtas sa buhay ng kanyang lolo. Isang janitor. Isang bayani na hindi niya kilala. We need to thank him, sabi ni Ara. Ang boses ay puno ng sinserong pasasalamat. Sebastian, we need to find him. Bigyan natin siya ng reward. Anything he wants. Of course, mahal. Sagot ni Sebastian. Pero iba ang tono ng pananalita nito. Tila ba isa lamang itong maliit na aberya na kailangan nilang ayusin. Habang nag-uusap pa sila, may nakita si Ara na isang maliit na komosyon sa dulo ng pasilyo. Isang lalaking nakauniforme ng janitor ang iginigiya palabas ng dalawang security guard. Ang lalaki ay payat, mukhang pagod at galit. Nagkasalubong ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Ngunit ang isang segundong yon ay sapat na. Nakita ni Ara ang mga mata ng lalaki. Hindi ito mga mata ng isang bayani na naghihintay ng papuri. Hindi rin ito mga mata ng isang taong natatakot. Ang nakita niya ay isang bagay na malamig at mabigat. Isang tingin na may halong sama ng loob, poot. Bago pa man niya maintindihan, nawala na ito sa kanyang paningin. Sino siya? At bakit ganoon na lang siya tumingin sa kanya? Ilang sandali pa, dinala na sila sa recovery room. Nakahiga doon ang kanyang lolo, napapalibutan ng mga makina na marahang tumutunog. Maputla ito at nangangayayat, pero humihinga. Buhay. Umupo si Ara sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay nito. Mainit na luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Luha ng pasasalamat. Si Sebastian naman ay tumayo sa likuran niya, abala sa pag-text sa kanyang cellphone, siguradong ina-update ang board of directors ng kanilang kumpanya. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, gumalaw ang mga daliri ni Don Ramon sa loob ng palad ni Ara. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Lolo? Bulong ni Ara. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay medyo malabo pa. Sinubukan nitong magsalita. Ara, apo. Paos at mahina ang boses nito. Lolo, I'm here. We're here. You're safe now, sabi ni Ara habang pinipigilan ang paghikbi. Umiling ng bahagya si Don Ramon. May gusto itong sabihin. Isang bagay na importante. Itinaas nito ang kanyang kamay. Tila may inaabot. Hanapin mo. Sino po, Lolo? Huminga ito ng malalim at sa huling lakas na natitira, ibinulong nito ang mga salitang magiging simula ng lahat. Ang janitor. Kinabukasan, dala ang isang bagong pag-asa, bumalik si Ara sa Makati Medical Center. Hindi para dalawin ang kanyang lolo na mahimbing nang natutulog sa ilalim ng pangangalaga ng mga private nurse, kundi para tuparin ang hiling nito. Dumiretso siya sa HR department, isang opisina na malamig at tahimik, kabaligtaran ng nagkakagulong ospital sa labas. Ngumiti siya ng magalang sa babaeng nasa front desk. Good morning, I'm Isabella Villarosa. Nais ko sanang makuha ang contact information ng isa sa inyong staff sa maintenance. Ang pangalan niya ay Elias Navarro. Ang ngiti ng babae ay professional, pero walang init. I'm sorry ma'am, but we can't give out employee information. It's against our privacy policy. I understand, mahinahong sagot ni Ara. Pero siya ang nagligtas sa buhay ng lolo ko, si Don Ramon Villarosa. Gusto lang sana namin siyang personal na pasalamatan. Nag-type ang babae sa kanyang computer. Pagkatapos ng ilang sandali, umiling ito. I'm sorry ma'am. According to our records, Mr. Elias Navarro is no longer connected with this hospital. He was terminated yesterday due to a serious breach of protocol. Natigilan si Ara. Terminated? Pero iniligtas niya ang buhay ng lolo ko.
Paanong naging breach of protocol yon? Entering the operating room without authorization is a grave offense, ma'am. We have very strict rules. I'm sorry, that's all the information I can provide. Malamig at pinal ang tono ng babae, isang malinaw na hudyat na tapos na ang kanilang usapan. Walang nagawa si Ara kundi ang tumalikod. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa frustrasyon. Isang tao ang nagpakita ng kabayanihan at ang isinukli ng ospital ay ang pagtatanggal sa kanya sa trabaho? May mali. May malaking mali. Paglabas niya ng opisina, halos mabangga niya si Sebastian na naghihintay pala sa kanya. Mahal, anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Hinawakan siya sa braso. I thought we agreed na ipapaubayan na natin to sa hospital administration. Tinanggal nila siya, Sebastian. Halos pabulong na sabi ni Ara. The man who saved Lolo's life, they fired him. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Sebastian. Hindi gulat, kundi inis. Pero mabilis itong napalitan ng isang mapag-arugang ngiti. That's unfortunate. Pero iyon ang patakaran. Mahal, look. Baka he's just an opportunist looking for money. Baka idemanda pa niya ang ospital for wrongful termination. It's a messy situation. Mas mabuting wag na tayong makialam. May parte sa isip ni Ara na nagsasabing tama, si Sebastian. Ito ang praktikal na gawin. Pero may parte sa puso niya na sumisigaw na mali ito. Pero may utang na loob tayo sa kanya. And we will pay that debt. Mahinahong sabi ni Sebastian, hinaplos ang kanyang buhok. I'll ask my secretary to arrange a generous severance package for him, anonymously. Okay? Para walang gulo. Now, let's go. Dadalawin pa natin si Lolo. Pumayag si Ara, pero habang naglalakad sila palayo, hindi maalis sa isip niya ang desisyon. Isang severance package? Parang binabayaran nila ang isang tao para manahimik. Parang tinatakpan nila ang isang bagay na dapat ay binibigyan ng parangal. Hindi siya mapakali. Habang nasa tabi siya ng natutulog na lolo, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga mata ng janitor na yon. Ang tingin na puno ng sama ng loob. Kailangan niyang malaman kung bakit. Kinahapunan, palihim siyang bumalik sa surgical ward. Nagkunwari siyang may kukunin lang sa lounge. Pero ang totoo, hinahanap niya ang isa sa mga nurse na nakita niya noong gabing iyon. Natagpuan niya ang isang mas matandang nurse na nag-aayos ng mga gamit. Excuse me po, nurse. Magalang na tanong ni Ara. Ngumiti ang nurse sa kanya. Ay, Ma'am Ara, kamusta na po si Don Ramon? He's recovering well, salamat po. Gusto ko lang po sanang magtanong tungkol kay Elias. Yung janitor po. Nawala ang ngiti sa mukha ng nurse at napalitan ng lungkot. Ay oo, Hija. Kawawa nga yung bata si Elias. Tinanggal agad. Ang ospital na ito, minsan masyadong istrikto. Utang pa nga natin sa kanya ang buhay ng Don. Kilala niyo po ba siya? Alam niyo po ba kung saan siya mahahanap? Nag-isip ang nurse. Hindi ko alam ang eksaktong address, pero taga-barangay Pinag-isa yon. Doon sa may bandang ilog. Marami sa mga maintenance staff namin ang doon nakatira. Isang sinag ng pag-asa. Maraming salamat po, nurse. Malaking tulong po iyan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ara. Sumakay siya sa kanyang puting SUV at nag-drive. Sinusundan ang direksyon na ibinigay sa kanya ng GPS ng kanyang cellphone. Habang papalayo siya sa sentro ng Makati, unti-unting nag-iiba ang tanawin. Ang mga nagtataasang gusali na gawa sa salamin ay napalitan ng mga gusaling gobyerno na lumana. Ang malalapad na kalsada ay naging makikitid na eskinita. Hindi nagtagal. Ipinasok siya ng GPS sa isang lugar na hindi niya aakalaing mararating niya. Mga bahay na dikit-dikit. Ang iba ay yari sa yero at hollow blocks. Mga batang naglalaro sa kalsada. Mga taong nakatingin sa kanyang sasakyan na tila ba isa itong alien spaceship na napadpad sa kanilang lugar. Pinatay niya ang makina at bumaba. Pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nasa kanya.
Lumapit siya sa isang maliit na sari-sari store kung saan may isang matandang babae na nagtitinda. Magandang hapon po. Hinahanap ko lang po sana si Elias Navarro. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Sino po sila? Kaibigan po. Pagsisinungaling ni Ara. Si Elias na anak ni Mang Jose. Yung dating nagmemedisina, sabi ng matanda. Itinuro nito ang isang maliit na eskinita. Doon sa pangatlong bahay sa kaliwa. Yung may mga halaman sa paso. Nagpasalamat si Ara at tinahak ang makipot na daan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ito ang mundo ni Elias. Isang mundong napakalayo sa kinagisnan niya. At naroon nga, isang maliit pero malinis na bahay. Sa harap nito, nakaupo sa isang baitang ng semento ang isang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya. Nakatingin sa malayo. Ang lalaking nagligtas sa kanyang lolo. Ang lalaking tinanggalan ng trabaho. Ang lalaking may mga matang puno ng galit. Huminga siya ng malalim para palakasin ang kanyang loob. Elias Navarro? Dahan-dahang lumingon ang lalaki. At nang magtama muli ang kanilang mga mata, alam ni Ara na hindi siya nagkakamali. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tanging lamig. At isang pamilyar na damdamin na nakita na ni Ara noon sa pasilyo ng ospital. Galit. Isang malalim at matinding galit. Narinig ni Elias ang kanyang pangalan. At ang boses na tumawag niyon ay tila hindi nababagay sa lugar na ito. Masyadong malambing, masyadong malinis. Paglingon niya, kinumpirma ng kanyang mga mata ang hinala ng kanyang mga tainga. Nakatayo doon ang babaeng nakita niya sa ospital. Ang apo ni Don Ramon Villarosa. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na sa unang tingin pa lang ay alam na niyang mas mahal pa sa kalahating taon niyang sahod. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang halo ng pag-aalala at determinasyon. Para siyang isang porselana na manika na naligaw sa gitna ng maputik na daan. Tumayo si Elias. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagsalita. Hinintay lang niya kung ano ang sasabihin nito. Alam na niya kung bakit ito nandito. Ang mga mayayaman, iisa lang ang paraan nila para ayusin ang lahat. Pera. Ako nga po si Ara Villarosa, sabi nito, medyo nag-aalangan. Gusto ko po sanang personal na magpasalamat sa ginawa niyo para sa lolo ko. Hindi na kailangan. Malamig na sagot ni Elias. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa dalaga. Pinag-aaralan niya ang bawat kilos nito, bawat pagkurap ng mga mata nito. Naghahanap siya ng kahit anong bahid ng pagkukunwari. Hindi natinag si Ara. Humakbang ito palapit at inilahad ang isang puting sobre. Please, tanggapin niyo po sana ito. This is the least we can do. Hindi po nito matutumbasan ang ginawa ninyo, pero sana makatulong. Tinitigan ni Elias ang sobre. Isang tseke, sigurado siya. Isang pirasong papel na may numerong sa tingin nila ay sapat na para bilhin ang kanyang katahimikan, para bayaran ang kanyang pagiging bayani sa isang gabi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi malakas, pero sapat na para marinig ang lahat ng pangungutya na nakapaloob doon. Ano yan? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Pampalubag loob? Bayad sa pagkatanggal ko sa trabaho? Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ara. Hindi po. Pasasalamat po talaga ito. At hindi po ako sang-ayon sa ginawa ng ospital. That was unfair. Unfair? Ulit ni Elias. Ang bawat pantig ay may diin. Ngayon mo lang nalaman na hindi patas ang mundo, senyorita? Kinuha niya ang sobre mula sa kamay nito. Ngunit sa halip na buksan, dahan-ahan niya itong pinunit sa gitna. Tapos ay pinunit niya ulit. At ulit, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Binitawan niya ang mga piraso ng papel. At ang mga ito ay dahan-dahang nilipad ng hangin sa paanan ni Ara. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Halatang hindi niya inaasahan ang ginawa ni Elias. Bakit? Bakit niyo ginawa yon? Tumingin si Elias ng diretso sa mga mata nito
At sa pagkakataong ito, hinayaan niyang makita ni Ara ang lahat ng galit at sakit na matagal na niyang itinatago. Dahil hindi nabibili ng pera ang buhay na sinira ninyo. Ang mga salitang yon ay tila bumaon sa hangin sa pagitan nila. Nakita ni Elias ang pagkalito sa mukha ni Ara, isang tunay at hindi mapagkunwaring pagkalito. Para bang nagsalita siya sa isang lengguwaheng hindi nito maintindihan. Anong ibig niyong sabihin? Anong sinira namin? Talaga bang hindi mo alam? Tanong ni Elias. Ang boses ay puno ng sarkasmo. O baka naman kasama sa pagiging isang Villarosa ang maging bulag sa mga kasalanan ng pamilya niyo? Umiling si Ara. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Please! Sabihin niyo sa akin, hindi ko maintindihan. Huminga ng malalim si Elias. Ang sugat na akala niya'y naghilom na ay biglang kumirot muli. Ilang taon na ang nakalipas, may isang pamilya na namumuhay ng tahimik sa isang maliit na lupain. Hindi sila mayaman, pero masaya sila. Hanggang sa isang araw, dumating ang Villarosa Corporation. Gusto nilang bilhin ang lupa. Tumanggi ang ama ng pamilya. Iyon lang ang pag-aari nila, ang tanging pamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Napayuko si Ara, nakikinig sa bawat salita, pero hindi tumatanggap ng hindi. Bilang sagot ang mga Villarosa, pagpapatuloy ni Elias, ang kanyang panga ay nagtiim. Isang araw, nagising na lang ang pamilya na akusado ang kanilang ama, pagnanakaw, panununog, mga kasalanang hindi niya ginawa. Ginamit ng kumpanya ninyo ang lahat ng pera at kapangyarihan para idiin siya, para mabulok siya sa kulungan. Nakita ni Elias ang pangingilid ng luha sa mga mata ni Ara. Ang pangalan ng lalaking yon, sabi ni Elias, dahan-dahan at malinaw, ay Jose Navarro, ang tatay ko. Isang halinghing ang kumawala sa mga labi ni Ara. Para siyang sinampal. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Paulit-ulit siyang umiling. Tila ayaw paniwalaan ang kanyang narinig. Naramdaman ni Elias ang isang malamig na kasiyahan sa reaksyon nito. Sa wakas isang Villarosa ang nakarinig sa kanilang kwento. Ngayon, kung tapos ka na, umalis ka na sa pamamahay ko, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang emosyon. Itinalikod na niya ito, handa nang bumalik sa loob ng kanyang bahay, sa kanyang madilim na mundo. Huminto siya sandali at lumingon. Baka madumihan pa ang damit mo, Senyorita Villarosa. Hindi alam ni Ara kung gaano siya katagal na nakaupo lang sa loob ng kanyang sasakyan. Ang mga salita ni Elias ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Jose Navarro, ang tatay ko. Ang buhay na sinira ninyo. Ang pangalan. Ang akusasyon. Tila ba gumuho ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang kanyang lolo na tinitingala niya, ang kanyang pamilya na ipinagmamalaki niya. Posible bang sila ang dahilan ng pagkasira ng buhay ng ibang tao? Hindi. Hindi maari. Baka nagkakamali lang si Elias. Baka may ibang bersyon ng kwento. Pero ang sakit sa mga mata ni Elias, iyon ay totoo. Ang galit sa bawat salita nito, iyon ay hindi maipagkakaila. Hindi niya ito maaring basta na lang talikuran. Kung may kasalanan ang kanyang pamilya, kailangan niyang malaman. At kung wala, kailangan nilang linisin ang kanilang pangalan. May isang paraan lang para malaman ang katotohanan. Binuksan niya muli ang pinto ng sasakyan at naglakad pabalik sa eskinita. Nakita niya si Elias na papasok na sa loob ng bahay nito. Elias, sandali. Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Huminto si Elias ngunit hindi ito lumingon. Umalis ka na. Pakiusap, sabi ni Ara. Lumapit siya. Hindi po para sa pera. Hindi para sa pasasalamat. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. At ang lolo ko, kailangan niyang marinig ang kwento mo. Mula sa iyo mismo. Narinig niya ang isang mapait na tawa mula kay Elias. Para ano?
Para pagtawanan niya ako? Para sabihin niyang kasalanan namin kung bakit kami naghirap? Hindi. Mabilis na sagot ni Ara. Para malaman niya ang ginawa niya. Para harapin niya yon. May utang na loob siya sa'yo dahil niligtas mo ang buhay niya. Baka sa pagkakataong ito, makinig na siya. Katahimikan. Tanging ang ingay ng mga naglalarong bata sa di kalayuan ang maririnig. Akala ni Ara ay hindi na ito papayag. Pero dahan-dahan itong lumingon at ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi na lang galit. Nakita niya ang isang desperadong pangangailangan para sa hustisya. Ang pagnanais na pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay may makikinig na. Sige, sabi ni Elias. Ang boses ay matigas na parang bato. Haharapin ko ang don ninyo, pero isa lang ang sasabihin ko. Ang katotohanan. Ang biyahe pabalik sa ospital ay tahimik. Si Elias ay nakaupo sa passenger seat, nakatingin lang sa labas ng bintana. Tila ba diring-diri sa malambot na upuan ng kanyang sasakyan. Si Ara naman ay mahigpit ang hawak sa manibela. Ang puso niya ay kumakabog sa kaba. Pagdating nila sa VIP suite, naabutan nilang gising si Don Ramon, kausap ang isang abogado. Nang makita sila, lalo na si Elias, nagbago ang anyo ng mukha ng matanda. Ang pagod na mukha nito ay napalitan ng awtoridad at pagtataas ng kilay. Ara, anong ibig sabihin nito? Sino ang dinala mo rito? Tanong ng Don. Ang boses ay mahina, pero puno ng kapangyarihan. Lolo, siya po si Elias Navarro, sagot ni Ara. Siya po ang nagligtas sa inyo. Tinitigan ni Don Ramon si Elias mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay parang sinusuri ang isang insekto. Si Elias naman ay nakatayo lang ng tuwid, walang takot. Sinalubong ang mga titig ng matanda. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang bumigat. Tanging ang marahang tunog ng heart monitor ang maririnig. May gusto po siyang sabihin sa inyo, Lolo, sabi ni Ara. Huminga ng malalim si Elias at nagsimula siyang magkwento. Walang emosyon. Simple lang ang mga salita niya, pero bawat isa ay tila patalim na tumataraki sa katahimikan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang lupa, ang pagtanggi ng kanyang ama, ang mga gawa-gawang kaso, ang pagkakakulong nito, at ang pagkamatay ng kanyang ina dahil sa hirap at sakit. Habang nagsasalita si Elias, nakatingin lang si Ara sa kanyang lolo. Sa simula, ang mukha nito ay walang reaksyon. Isang maskara ng pagwawalang bahala. Pero habang tumatagal, nakita ni Ara ang maliliit na pagbabago. Ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Ang pag-igting ng panga nito. Naaalala niya. Alam ni Ara na naaalala ng kanyang lolo ang lahat. Nang matapos si Elias, muling naghari ang katahimikan. Si Don Ramon ang unang bumasag dito. Tumingin ito kay Elias. Hindi na may paghamak, kundi may isang bagay na mas komplikado. Tapos ka na? Tanong ng matanda. Umubo ito ng bahagya. Sabihin mo kung magkano ang kailangan mo para ayusin ang problemang ito. Pera para sa pamilya mo, para sa pag-aaral mo. I will compensate you for your family's troubles. Napangisi si Elias, isang ngising puno ng sakit. Hindi po problema ang tawag doon, Don Ramon. Buhay po yon. Buhay ng tatay ko. Buhay ng nanay ko. Buhay ko. Sabi niya, ang boses ay kalmado pero may bigat. At hindi po limos ang kailangan namin. Ano kung gayon? Tumingin si Elias ng diretso sa mga mata ng matanda at sinabi niya ang mga salitang hinding-hindi malilimutan ni Ara. Ang kailangan ng tatay ko ay hustisya. Pagkatapos noon, tumalikod na si Elias at naglakad palabas ng kwarto, hindi na lumingon pa. Naiwan si Ara at ang kanyang lolo sa isang nakabibinging katahimikan. Tumingin si Ara sa matanda. At sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang Don Ramon Villarosa, ang haligi ng kanilang angkan.
Ang nakita niya ay isang matandang lalaki na nakaupo sa kanyang kama, biglang mukhang mahina, talunan, at puno ng kasalanan. Pinagmamasdan ni Sebastian si Ara mula sa pinto ng malawak na library ng mansyon. Nakaupo ito sa isang antigong silya, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit alam ni Sebastian na hindi ang hardin ang tinitingnan nito. Malayo ang lipad ng isip nito. Alam na niya. Mula pa kaninang pag-uwi nito mula sa ospital, alam na niyang may nagbago. Nakita niya ang anino ng pagdududa sa mga mata nito. Ang janitor na yon, si Elias Navarro, isang maliit na bato na biglang lumitaw sa perpektong daan na matagal na niyang sinemento. Isang nakakainis na problema. Pero tulad ng lahat ng problema, kailangan lang itong i-manage. Huminga siya ng malalim. Isinuot ang kanyang maskara ng pagiging isang mapagmahal na nobyo at pumasok sa library. Mahal, malambing niyang sabi. Lumapit siya sa likuran nito at marahang hinaplos ang mga balikat nito. Kanina ka patahimik. May problema ba? Hindi lumingon si Ara. Naramdaman ni Sebastian ang pag-igting ng mga balikat nito sa ilalim ng kanyang mga palad. Sebastian, yung sinabi ni Elias, tungkol sa tatay niya, si Jose Navarro. Ito na, the moment of truth. Pero si Sebastian Cruz ay laging handa. Ang buong buhay niya ay isang paghahanda para sa mga sandaling tulad nito. That, mahinahon niyang sabi na para bang isang lumang business file lang ang kanilang pinag-uusapan. Umikot siya at umupo sa silyang katapat ni Ara, hinawakan ng mga kamay nito. I was afraid this would happen. Nagagamitin niya ang nakaraan para guluhin ang isip mo. Tumingin si Ara sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng hinahanap na kasagutan. Totoo ba? Na ikinulong ng kumpanya ang tatay niya dahil sa isang pirasong lupa? Ngumiti si Sebastian, isang malungkot at mapag-unawang nangiti, isang nangiting matagal na niyang pinraktis sa salamin. May kaso nga, pag-amin niya. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Ara. Pero hindi ganoon kasimple ang kwento, Ara. Hindi pagnanakaw ng lupa ang habol namin. We were protecting the company. We were protecting your lolo. Anong ibig mong sabihin? Ang lupang iyon ay strategic para sa isang malaking development project. Paliwanag ni Sebastian. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng rason. Inalok namin si Mr. Navarro ng halagang 5 beses na mas mataas sa market value. Pero matigas siya. At hindi lang iyon. Huminto siya. Tila ba nag-aalangang sabihin ang susunod. Ano, Sebastian? Ano pa? He tried to blackmail your lolo, sabi niya. Puno ng bigat at lungkot ang kanyang boses. Nalaman niyang may sakit sa puso si Don Ramon noon. Sinabi niya na kung hindi namin ibibigay ang hinihingi niyang halaga, gagawa siya ng iskandalo. Sisirain niya ang pangalan ng mga Villarosa. Nakita ni Sebastian ang pagkalito at sakit sa mukha ni Ara. Perfect. Hindi ako makapaniwala. Bulong nito. Ako rin, sabi ni Sebastian. Ginawa ko lang ang trabaho ko bilang kanang kamay ng lolo mo. Ang protektahan siya. Ang protektahan ng pamilyang ito. Ang mga ebidensya laban sa kanya. They were strong. Hindi namin kontrolado ang naging desisyon ng korte. Isang kasinungalingan. Bawat salita. Siya ang gumawa ng ebidensya. Siya ang nagtanim. Siya ang nagdikta sa kahihinatnan ng kaso. Ngunit sa pagkukwento niya, siya ang bida. Siya ang tagapagtanggol. Tumayo siya at hinila si Ara para yakapin. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito. Mahal kita, Ara. Bulong niya sa buhok nito. At poprotektahan ko ang pamilyang ito kahit anong mangyari. Huwag kang mag-alala sa janitor na yon. He's just a bitter man trying to make a quick buck. Ako ang bahala sa kanya. Nanatili si Ara sa kanyang yakap. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ni Sebastian na medyo kumalma na ito. Tumango ito sa kanyang dibdib.
Pinili nitong maniwala. Siyempre, dahil mas madaling paniwalaan ang isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang masakit na katotohanan. Pero alam ni Sebastian na hindi pa tapos ang laban. Ang isang damo, kapag hindi binunot hanggang sa ugat, ay tutubo at tutubong muli. Hinatid niya si Ara sa kwarto nito para magpahinga. Pagbaba niya, nagring ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Lumayo siya sa mga katulong at sinagot ito. Ang kanyang boses, na kanina'y puno ng lambing, ay biglang naging malamig na parang yelo. Anong balita? Isang garalgal na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Nagpunta siya rito kanina, boss, kasama yung apo ng Don. Nagtiimang panga ni Sebastian. So, the worm is starting to fight back. Masyado na itong nagiging matapang. Hindi na yan pwedeng maulit, mariing sabi ni Sebastian. Anong gusto mong gawin namin, boss? Tumingin si Sebastian sa labas ng bintana, sa madilim na hardin. Isang anino ang gumalaw, at sa isip niya, iyon ang mukha ni Elias Navarro. Isang dumi na kailangang linisin. Siguraduhin mong hindi na siya magpapakita pa. Huminga siya ng malalim at ibinigay ang kanyang pinal na utos. Kahit kailan, alam ni Elias na hindi siya mananalo sa isang laban ng salita, laban sa mga Villarosa. Ang kapangyarihan ay nasa kanila. Ang pera ay nasa kanila. Ang batas ay kayang-kaya nilang baluktutin para pumanig sa kanila. Pero may isang bagay na wala sila. Ang katotohanan. Sa loob ng isang linggo, ginamit ni Elias ang lahat ng natitira niyang ipon. Ibinayad niya ito sa isang public records office, isang lugar na amoy lumang papel at alikabok, para halongkatin ang mga dokumento ng kaso ng kanyang ama. Paulit-ulit niyang binasa ang bawat pahina, bawat report ng pulis, bawat testimonya. Wala siyang mahanap na butas. Masyadong malinis, masyadong perpekto ang pagkakatali ng lahat ng ebidensya. Pero hindi siya sumuko. Alam niyang meron. Kailangan lang niyang hanapin. Sa ikalimang araw ng kanyang paghahanap, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang deed of sale para sa isang katabing lupa na ginamit bilang suportang ebidensya para ipakita na nagbebenta na rin ang ibang residente sa lugar. Ang dokumento ay notarized, pero ang pirma ng notaryo ay tila pamilyar. Kumuha siya ng kopya ng dokumento at dinala ito sa isang kaibigan niyang nagtatrabaho sa City Hall. Manny, patingin na nga nito, sabi ni Elias. Valid ba itong selyo at pirma? Pinag-aralan ng kaibigan niya ang papel. Ang pirma? Mukhang legit. Pero ang selyo? Teka, kumuha ito ng isang malaking libro. Matapos ang ilang minutong paghahanap, umiling ito. Elias, yung abogado rito, si Attorney De Guzman, 1 taon nang patay bago pa man mapirmahan itong dokumento mo. Para itong isang kidlat na tumama kay Elias. Peke. Ang dokumento ay peke. Sino ang gagawa ng isang pekeng dokumento? Sino ang may access sa mga lumang selyo ng isang patay na abogado? Nagpatuloy siya sa pag-iimbestiga. Ipinakita niya ang pangalan ng law firm na nakalista sa dokumento. At doon niya nakita ang koneksyon. Ang law firm na yon ay madalas na kinokontrata ng isang mas maliit na real estate company. Isang kumpanyang pag-aari ni Sebastian Cruz, hindi ng Villarosa Corporation, kundi ng personal na kumpanya ni Sebastian. Hindi ito utos ng Don. Ito ay gawa ng kanyang aso. Isang asong gustong magpakitang gilas sa kanyang amo. Isang asong handang gumawa ng lahat para umangat sa buhay. Pinili ni Ara na maniwala kay Sebastian. Gusto niyang maniwala. Dahil kung hindi, guguho ang buong mundo niya. Ngunit may isang tinik na naiwan sa kanyang puso. Isang maliit na pagdududa na hindi niya maalis. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa library para ilipat ang kanyang lolo sa isang mas komportableng silid sa mansyon, may isang bagay na nahulog mula sa isang lumang estante. Isang maliit,
Itim na leather-bound na notebook. Nang buksan niya ito, nakita niyang isa pala itong lumang appointment book ng kanyang lolo. Isang journal kung saan niya isinusulat ang mga importanteng meeting at ilang personal na tala. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ang mga pahina hanggang sa marating niya ang petsa kung kailan nangyari ang kaso ng mga Navarro. Karamihan sa mga nakasulat ay tungkol sa negosyo, ngunit sa isang entry, may isang pangungusap na isinulat gamit ang galit na pagkakasulat ng kamay. Ang tinta ay mas madiin kaysa sa ibang mga salita. Pinilit ako ni Sebastian sa kaso ni Navarro. Masyadong marahas ang ginawa niya. Hindi ganito ang paraan ng mga Villarosa. Nabitawan ni Ara ang notebook. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Pinilit ako ni Sebastian. Masyadong marahas ang ginawa niya. Ang kwento ni Sebastian ay isang kasinungalingan. Hindi niya prinotektahan si Don Ramon. Siya ang nagtulak. Siya ang gumawa ng isang bagay na kahit ang kanyang lolo ay kinasuklaman. Nag-flashback sa isip niya ang lahat. Ang pagpipilit ni Sebastian na huwag na niyang hanapin si Elias. Ang pagiging kalmado nito nang ikwento nito ang pekeng bersyon ng nakaraan. Ang tingin sa mga mata nito. Hindi yun pagmamahal. Iyon ay manipulasyon. Biglang bumukas ang pinto ng library. Si Sebastian. Ngumiti ito sa kanya. Ang ngiting dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngayon ay nagbibigay na sa kanya ng matinding takot. Mahal, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Kinuha ni Ara ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay. Kailangan niyang makausap si Elias. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang kanyang natuklasan. Ngunit huli na. Nakita ni Sebastian ang notebook sa sahig. Ang ngiti sa mukha nito ay dahan-dahang nawala at napalitan ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang bagay na malamig, walang emosyon, at mapanganib. Ara, sabi nito, ang boses ay mababa at nagbabanta. Ano ang ginagawa mo? Hawak ni Elias ang telepono. Nasa labas siya ng City Hall. Ang ebidensya ay nasa kanyang kamay. Ang kailangan na lang niyang gawin ay tawagan ang nag-iisang tao na posibleng makinig sa kanya. Ang tanging taong nagpakita ng kahit katiting na konsensya. Si Ara. Nagdial siya. Nanginginig ang kamay. Pagkatapos ng ilang ring may sumagot. Hello? Ngunit hindi iyon ang boses ni Ara. Iyon ay boses ng isang lalaki. Malamig. Puno ng pagbabanta. Sino to? Tanong ni Elias. Huwag mo nang alamin. Sagot ng boses. At isang payo lang, Navarro. Tumigil ka na habang may oras ka pa. Kalimutan mo na si Ara. Kalimutan mo na ang lahat. Kung hindi, biglang may nagsalita sa background. Isang boses na pamilyar kay Elias. Ang boses ni Ara, puno ng takot. Sebastian, huwag! Pakiusap! Naputol ang tawag. Natigilan si Elias. Ang cellphone ay halos madurog sa kanyang pagkakahawak. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Hindi na ito tungkol sa hustisya para sa kanyang ama. Nasa panganib si Ara. At sa unang pagkakataon, ang naramdaman niya para sa isang Villarosa ay hindi galit. Ito ay takot. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Tumama ito sa makapal na karpet ng library nang walang tunog. Tumingala siya kay Sebastian at ang nakita niya ay isang estranghero. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay biglang nawala. Ang kaharap niya ngayon ay isang taong may mga matang malamig na parang yelo. Sebastian, bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Bakit? Isang ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Sebastian. Hindi ito ang nangiting nakapagpainit ng kanyang puso noon. Ito ay isang nangiting mapangutya at puno ng tagumpay. Bakit? Ulit nito. Dahil ganyan laruin ang laro, Ara. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Ipinanganak kang may pangalang Villarosa. May gintong kutsara sa iyong bibig. Ako? Kinailangan kong paghirapan ng lahat. Bawat piraso ng respeto
Bawat sentimo ng kapangyarihan, lumakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Napaurong si Ara hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakbuhan. Pipero ang pamilya ni Elias. Winasak mo ang buhay nila, sabi ni Ara. Nanginginig ang boses. Collateral damage. Walang pakialam na sagot ni Sebastian. Isang maliit na sakripisyo para sa mas malaking tagumpay. Ipinakita ko sa lolo mo na kaya kong gawin ang mga bagay na hindi niya kayang gawin. I proved my worth to him. At sa huli, nakuha ko ang gusto ko. Nakuha ko ang kumpanya. At nakuha kita. Ang huling salita ay tila isang sumpa. Naramdaman ni Ara ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya isang premyo, isa siyang kasangkapan. Hindi ka magtatagumpay, sabi ni Ara, sinusubukang magpakatatag. Sasabihin ko kay Lolo ang lahat. Sasabihin ko sa lahat ang totoo. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Sebastian. At sino ang paniniwalaan nila, Ara? Ikaw, ang isang emosyonal na babae na naguguluhan dahil sa isang hamak na janitor? O ako, ang taong nagpalago sa Villarosa Corporation sa loob ng 10 taon, ang taong malapit ng maging asawa mo? Hinawakan nito ang kanyang panga. Ang pagkakahawak nito ay hindi marahas, pero matatag, mapanganib. Pinilit nitong iharap ang kanyang mukha sa kanya. Makinig ka sa akin. Mahal ko, sabi nito. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Isa kang Villarosa. At bilang isang Villarosa, tungkulin mong protektahan ang pangalan ng pamilya. Kapag bumagsak ako, babagsak din ang kumpanya. Kakalat ang iskandalo. At ang lolo mo, sa kasalukuyan niyang kondisyon, sa tingin mo ba makakayanan niya ang ganoong kahihiyan? Bawat salita ay isang patalim. Ginagamit ni Sebastian ang pinakamamahal ni Ara laban sa kanya, ang kanyang pamilya. Isa pa, dagdag nito, ang kanyang mga mata ay nagdilim. Alam kong patuloy na naghahalongkat ang janitor na yon. Isang maling galaw mo lang, Ara. Isang maling salita. At hindi ako magdadalawang isip na patahimikin siya ng tuluyan. Ang pagbabanta ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa pera o reputasyon. Buhay na ang nakataya. Binitawan nito ang kanyang panga at marahang hinaplos ang kanyang pisngi na para bang walang nangyari. Huwag kang hangal, Ara. We are on the same side. Ako ang magliligtas sa pangalan ninyo. Ang kailangan mo lang gawin ay manahimik, ngumiti, at maging ang perpektong nobya na inaasahan ng lahat. Tumalikod na ito at naglakad palabas ng library. Iniwan si Ara na nakasandal sa pader. Nanginginig sa takot at galit. Napatingin siya sa cellphone niya na nasa sahig. Gusto niyang tawagan si Elias. Gusto niyang sumigaw at humingi ng tulong. Pero paano? Paano kung sa isang salita niya lang ay mapahamak niya ang buhay ng lalaking gusto lang namang makamit ang hustisya? Ngayon niya napagtanto. Hindi lang siya isang prinsesa sa isang tore, isa siyang bihag, at ang halimaw ay ang lalaking pakakasalan niya. Hello? Hello, Ara? Patay na ang linya. Ibinalik ni Elias ang tawag. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Sa ika-4 na subok, may sumagot. Stop calling, sabi ng malamig na boses ni Sebastian Cruz, at muling pinatay ang tawag. Sinubukan ni Elias ulit pero diretso na ito sa voicemail. Ibinato niya ang kanyang murang cellphone sa kama sa sobrang inis. Ang boses ni Ara sa background. Sebastian, huwag. Pakiusap. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang yon. Ang takot sa boses nito ay totoo. Hindi na ito simpleng pag-uusap. Isang pagbabanta. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. Kinokontrol ni Sebastian si Ara. At alam ni Elias, sa kaibuturan ng kanyang puso, na siya ang dahilan. Kinain siya ng pag-aalala. Sa sumunod na 2 araw, sinubukan niyang tawagan ang lahat ng posibleng numero sa mansyon ng mga Villarosa.
pero para siyang bumabangga sa isang pader. Walang gustong magsalita. Walang nakakaalam kung nasaan si Ara. Para siyang ibinilanggo sa sarili niyang bahay. Isang hapon, habang naglalakad siya sa may palengke, dalawang lalaking nakabulkap ang di sinasadyang bumangga sa kanya. "Pare, easy lang," sabi ng isa. Hawak siya ng mahigpit sa braso. Masyadong mahigpit para sa isang aksidente. "Mag-ingat ka sa dinadaanan mo," sabi naman ng kasama nito. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. "Salamat sa payo," malamig na sagot ni Elias. Sinusubukang kumawala. "Hindi lang yan ang payo namin," sabi ulit ng unang lalaki. "Ang boses ay isang bulong. Mapapayo ko sa'yo, huwag ka nang makialam sa hindi mo dapat problemahin. Baka sa susunod, hindi lang balikat mo ang mabunggo namin." Binitawan siya ng mga ito at mabilis na naglakad palayo. Nawala sa gitna ng maraming tao. Naiwan si Elias na nakatayo doon, nanlalamig ang buong katawan sa kabila ng init ng araw. Totoo na ang pagbabanta, hindi na ito laro. Ang laban para sa hustisya ay naging isang laban para sa kaligtasan. Hindi lang para sa kanya, kundi para kay Ara. Kinabukasan, dinalaw niya ang kanyang ama sa kulungan. Nag-usap sila sa likod ng isang makapal na salamin, gamit ang isang itim na telepono. "Anak, mag-iingat ka," sabi ni Mang Jose. Baka sa mukha nito ang malalim na pag-aalala. "Alam kong matapang ka. Alam kong gusto mong itama ang lahat. Pero hindi sila pangkaraniwang kalaban. Kaya ko to, Tay. Malapit na. May ebidensya na ako." Umiling ang kanyang ama. "Hustisya, oo. Pero hindi kapalit ng buhay mo, Elias. O ng buhay ng ibang tao. Kung may madadamay na inosente, baka mas mabuti pang kalimutan na lang natin ang lahat." Ang mga salitang yon ay tumama kay Elias. Inosente. Si Ara. Pag-alis niya sa kulungan, mas lalo siyang naging determinado. Hindi na siya pwedeng mag-isa. Kailangan niya ng tulong mula sa isang taong hindi kayang bilhin ni Sebastian. Pumunta siya sa isang maliit na sanglaan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang manipis na kwintas na may maliit at bilog na locket. Ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang maliit na larawan niya noong bata pa siya. At sa kabila, larawan ng kanyang ina na nakangiti. Paumanhin, "Nay," bulong niya. Ibinigay niya ito sa appraiser. Ang halaga ay hindi malaki, pero sapat na. Sapat na para sa isang panimula. Ginamit niya ang pera para upahan ang serbisyo ni Attorney Ricardo Santos, isang matandang abogado na kilala sa pagiging matigas at hindi nababayaran. Ipinaliwanag niya ang lahat, ipinakita ang pekeng dokumento. Sumang-ayon ang abogado na tulungan siya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elias. Sumakay siya ng bus at bumaba sa isang lugar na may tanaw sa nagliliwanag na Forbes Park. Naglakad siya sa dilim hanggang sa matanaw niya ang malaking gate ng mansyon ng mga Villarosa. Mula sa malayo para itong isang palasyo. Napakaganda, napakatahimik. Pero alam ni Elias na sa loob ng magagandang pader na yon ay may isang prinsesang bihag. Tumingala siya sa isang bintana sa ikalawang palapag kung saan may bukas na ilaw at nakita niya isang anino. Ang anino ng isang babaeng nakatayo. Nakatingin sa labas, si Ara. Kahit sa layo na yon, ramdam niya ang lungkot at pag-iisa nito. Nakatayo lang siya doon, isang anino sa labas na nakatingin sa isang anino sa loob. Pareho silang bilanggo ng mga pangyayari. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. "Tulungan mo ako." Walang pangalan. Ngunit alam na alam ni Elias kung kanino galing ang mensaheng iyon. Si Ara. Ang bawat araw sa mansyon ay parang isang mabagal na pagkalunod. Ang dating tahanan na puno ng masasayang alaala ay naging isang marangyang kulungan. Si Sebastian, na may suot na maskara ng isang mapagmahal na nobyo sa harap ng mga kasambahay,
At lalo na sa harap ni Don Ramon, ay hindi inaalis ang kanyang mga mata sa kanya. Ang kanyang cellphone ay laging nasa tabi nito. Ang kanyang mga lakad ay laging may kasamang driver o guard na nag-uulat ng bawat kilos niya. Ngunit ang pagiging bilanggo ay nagbibigay sa isang tao ng talino. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Sebastian sa ilang papeles sa library, nagkunwari siyang natapunan ng kape ang kanyang bestida. "Oh my gosh, I'm so clumsy," sabi niya, puno ng pagkainis. "Mahal, can you get me a towel from the kitchen, please?" Sa isang sandali ng pagkainis sa pagkaabala, pumayag si Sebastian. "Fine, just be careful." Pagkaalis nito, mabilis na kumilos si Ara. Mayroon siyang lumang burner phone na itinago niya sa ilalim ng isang makapal na libro ilang linggo na ang nakalipas. Kinuha niya ito, binuksan, at mabilis na nag-type. Ang mga daliri niya ay nanginginig sa kaba. "Tulungan mo ako." Iyon lang. Walang oras para sa paliwanag. Iyon lang ang kaya niyang ipadala. Isinend niya ito sa numerong na memorya niya mula sa caller ID noong araw na tumawag si Elias. Pagkatapos ay mabilis niyang pinatay ang telepono at ibinalik sa taguan nito. Ilang segundo lang bago bumalik si Sebastian. Ngunit ang ilang segundong yon ang nagtakda ng kanyang kapalaran. Kinabukasan, ang ngiti ni Sebastian ay kakaiba. Mayroon itong tagumpay, mayroon itong lamig. "Mahal, may sorpresa ako sa'yo," sabi nito habang nag-aalmusal sila. Ibinigay nito sa kanya ang isang tablet. "Basahin mo." Nasa screen ang headline ng isang sikat na online gossip site. "Janitor, sinubukang kikilan ang pamilyang Villarosa? Anyang kumang o isang oportunista?" Nabitawan ni Ara ang hawak niyang kubyertos. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan. Isinalaysay nito kung paanong si Elias N., isang disgruntled former employee, ay paulit-ulit na sinusubukang humingi ng malaking halaga mula sa pamilya Villarosa bilang kapalit ng kanyang aksidenteng pagtulong. May mga pekeng testimonya mula sa mga source na nagsasabing mayabang at mukhang pera daw si Elias. "Sebastian, paano mo nagawa to?" sabi ni Ara. Ang boses ay puno ng pangingilabot. "Sabi ko naman sa'yo, ako ang bahala," sagot nito, kumagat sa kanyang tinapay na para bang wala lang. "Pinoprotektahan ko lang tayo." Ang pinakamasakit na bahagi ay nang makita niya ang isang litrato ni Elias na kuha sa labas ng kanilang mansyon. Ang litratong yon ay kuha noong gabing nakita niya ito mula sa kanyang bintana. Ginamit ito ng artikulo bilang ebidensya na nag-i-stalk si Elias at nagbabanta. Dinurog nito ang puso ni Ara. Sinubukan niyang tulungan ng sarili, ngunit sa halip ay mas lalo niyang inilagay sa kapahamakan si Elias. At hindi pa doon natapos ang mga sorpresa ni Sebastian. Nang hapong yon, dinala siya nito sa silid ng kanyang lolo. Mas malakas na si Don Ramon. Nakakaupo na ito sa isang silya. "Lolo?" sabi ni Sebastian. Ang boses ay puno ng kasabikan. "May maganda po kaming balita sa inyo ni Ara." Lumuhod ito sa harap ni Ara at kinuha ang kanyang kamay. Nanigas si Ara. "Dahil sa mga nangyayaring paninira sa ating pamilya, napagdesisyonan po namin ni Ara na masagahan ang aming kasal. A simple, private ceremony next month. Para ipakita sa lahat na ang pamilya Villarosa ay matatag at nagkakaisa." Tumingin si Don Ramon kay Ara. "Apo, totoo ba to?" Tumingin si Ara kay Sebastian. Ang mga mata nito ay nagbabanta. "Sumangayon ka o malalaman mo kung anong kaya kong gawin." Ang imahe ni Elias na kinukuyog ng media ay pumasok sa kanyang isip. Ang banta sa buhay nito. Wala na siyang pagpipilian. Lahat ng kanyang mga galaw ay nakatali. Dahan-dahan, tumango si Ara, pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. "Oo po, Lolo. Gusto na po naming magpakasal."
Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ramon. Magaling! Magaling! Iyan ang gusto kong marinig. Si Sebastian naman ay tumayo at hinalikan siya sa pisngi. Isang halik na parang tatak ng pag-aari. Isang halik na parang yelo. Nang gabing iyon, tumingin si Ara sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang sarili niya. Ang nakita niya ay isang manika. Isang magandang manika na may sirang mga mata at walang kaluluwa. Tinalo siya. Tinalo siya ni Sebastian sa lahat ng paraan. Nawalan siya ng kalayaan. Nawalan siya ng pag-asa. At ngayon, ipagkakait pa sa kanya ang kanyang sariling pangalan. Kinuha ni Sebastian ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan nito. Sa loob ay isang napakagandang singsing na may diamante. Para sa mapapangasawa ko, bulong nito. Maghanda ka na, mahal ko. Malapit na ang araw natin. Ang katawan ni Don Ramon Villarosa ay maaaring mahina. Ngunit ang kanyang isip ay nananatiling matalas na parang isang bagong hasang patalim. Mula sa kanyang silyang kinauupuan, pinanood niya ang lahat. Pinanood niya ang peking ngiti sa mga labi ni Sebastian. Pinanood niya ang anino ng takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata ng kanyang pinakamamahal na apo, si Ara. Narinig niya ang balita tungkol sa pag-a-announce ng kasal. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Sebastian. Ngunit nakita rin niya ang panginginig ng mga kamay ni Ara habang hawak nito ang tasa ng tsa. At nabasa niya ang mga dyaryo. Janitor, sinubukang kikilan ang pamilyang Villarosa. Isang malaking kalokohan. Naalala niya ang itsura ni Elias Navarro sa kanyang silid sa ospital. Ang mga mata nito ay puno ng galit o puno ng sakit. Pero hindi iyon mga mata ng isang taong ganid sa pera. Iyon ay mga mata ng isang taong uhaw sa hustisya. Ang kailangan ng tatay ko ay hustisya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, araw at gabi. Sa loob ng maraming taon, pinili ni Don Ramon na kalimutan ang kaso ng mga Navarro. Isa lamang yung maliit na aberya sa kanyang malawak na imperyo. Isang bagay na ipinaubaya niya sa kanyang pinagkakatiwalaang kanan ng kamay, si Sebastian. Ngunit ngayon, habang pinagsasama-sama niya ang lahat ng piraso, isang nakakatakot na larawan ang nabubuo. Ang pagmamadali ni Sebastian na pakasalan si Ara. Ang biglaang pagkawala ng pag-asa sa mga mata ng kanyang apo. Ang janitor na nagligtas sa kanyang buhay, na siya ring anak ng taong sinira nila ang buhay. At ang pinakanakakabahala sa lahat, ang aksidente sa operating room. Habang nagpapagaling, palihim siyang nagtanong sa isang nurse na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Nalaman niyang ang isa sa mga batang surgeon sa kanyang operasyon, isang Dr. Reyes, ay bigla na lang nag-resign at umalis ng bansa ilang araw matapos ang insidente. Masyadong kahina-hinala. Isang gabi, habang ang lahat sa mansyon ay natutulog na, gumawa ng desisyon si Don Ramon. Hindi na siya maaaring maging isang manonood lamang sa sarili niyang pamamahay. Mayroon siyang isang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng kanyang kama, isang modelong hindi smart at hindi matrace. Gamit ang nanginginig na mga daliri, tinawagan niya ang isang numero. Ang numero ng kanyang personal na abogado at pinakamatapat na kaibigan sa loob ng 40 taon, si Attorney Damian Sandoval. Damian, sabi niya, ang boses ay isang mahinang bulong. Gising ka pa ba? Ramon? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Halata ang pag-aalala sa boses ng kaibigan. Ayos lang ako, sagot ni Don Ramon. Pero may kailangan akong ipagawa sa'yo. Isang bagay na kailangang manatiling lihim, kahit sa pamilya ko. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang kanyang mga hinala tungkol kay Sebastian. Ang kwento ni Elias Navarro. At ang misteryosong pag-alis ni Dr. Reyes. Hanapin mo si Dr. Reyes, Damian. Utos niya. Kahit saang sulok pa ng mundo siya nagtatago. At buksan mo ulit ang kaso ni Jose Navarro. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan.
Lumipas ang ilang araw ng pananabik. Sa harap ni Sebastian at Ara, si Don Ramon ay ang matandang nagpapagaling lang. Ngunit sa gabi, hinihintay niya ang tawag na magbabago sa lahat. At isang gabi, dumating ito. Ramon, sabi ni Attorney Sandoval sa kabilang linya. Nasa Geneva si Dr. Reyes. Ayaw niyang magsalita noong una. Natatakot siya. Pero nang sinabi kong ikaw ang nagpapahanap, bumigay siya. Huminga ng malalim si Don Ramon. At inamin niya ang lahat. Sabi ng abogado, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Binayaran siya ni Sebastian. Isang malaking halaga. Ang utos, gumawa ng isang maliit na pagkakamali sa operasyon. Hindi sapat para mamatay ka agad sa operating table, pero sapat para magkaroon ng internal bleeding na hindi agad makikita. Kung hindi dahil sa janitor na yon, patay ka na sana ngayon, Ramon. Napapikit si Don Ramon. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang taong itinuring niyang anak ay sinubukang patayin siya. Nang sumunod na araw, ipinatawag niya si Ara sa kanyang silid. Apo, sabi niya, hinawakan ng kamay ng dalaga. Ang kamay nito ay malamig. Patawarin mo si Lolo kung naging bulag ako. Patawarin mo ako kung hinayaan kong mangyari ito sa'yo. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ara. Itatama natin ang lahat, Apo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal na determinasyon. Pagkaalis ni Ara, muling tumawag ang kanyang abogado. Don Ramon, nahanap na namin si Dr. Reyes at handa siyang magsalita. Isang video confession, iyon lang ang kailangan nila. Ngumiti si Don Ramon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang nangiting malamig at mapanganib. Panahon na para ipakita kay Sebastian Cruz kung sino talaga ang tunay na hari ng imperyo. Ang tawag ay dumating isang umaga. Isang boses na hindi pamilyar pero puno ng awtoridad. Si Attorney Damian Sandoval. Inimbitahan siya sa isang espesyal na pulong sa main office ng Villarosa Corporation sa Makati. Dalhin mo lahat ng ebidensya mo, Mr. Navarro, sabi ng abogado sa kabilang linya. At huwag kang mag-alala, ligtas ka rito. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumayag si Elias. Mayroon siyang naramdamang pagbabago sa ihip ng hangin. Ito na marahil ang pagkakataong hinihintay niya. Pagdating niya sa Villarosa Tower, isang building na gawa sa salamin at bakal na tila ba umabot hanggang langit, sinalubong siya ng isang assistant ni Attorney Sandoval. Giniya siya nito papasok sa isang malaking boardroom sa pinakamataas na palapag. Pagpasok niya, ang unang nakita niya ay si Ara. Nakatayo ito sa tabi ng isang malaking bintana, nakatingin sa syudad sa ibaba. Nang lumingon ito at makita siya, isang maliit at nanginginig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiti na nagsasabing, "Salamat at dumating ka." Nandoon din si Don Ramon Villarosa, nakaupo sa isang wheelchair sa pinakaulo ng mahabang mesa. Mukha itong mas matanda at mas payat, pero ang mga mata nito ay matalas at puno ng determinasyon. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Sebastian Cruz. Ang kumpiyansa sa mukha ni Sebastian ay biglang naglaho nang makita niya si Elias na nakatayo sa loob ng kwarto. Napalitan ito ng gulat at pagkatapos ay ng isang hindi maitagong galit. "Anong ginagawa ng basura na yan dito?" tanong ni Sebastian. Ang tingin ay nakapako kay Don Ramon. "Umupo ka, Sebastian." Mahinahon, ngunit may bigat na utos ni Don Ramon. "Mayroon tayong kailangang pag-usapan." Sumunod si Sebastian. Ang kanyang panga ay nagtiim. Umupo siya sa tapat ni Elias. Ang mga mata nito ay parang mga punyal na nakatutok sa kanya. "Naglathala ka ng isang artikulo kamakailan," simula ni Don Ramon, "tungkol sa pangingikil di umano ni Mr. Navarro sa ating pamilya." "I was just protecting the family's name." Mabilis na sagot ni Sebastian. "Talaga ba?" tanong ng matanda. Sumenyas ito kay Attorney Sandoval. Sa isang malaking screen sa dingding,
Lumabas ang isang video call. Ang mukha ng isang lalaking pagod at takot ang lumitaw. Si Dr. Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian. Anong kalokohan to? Katahimikan, sabi ni Don Ramon. Sa video, nagsimulang magsalita si Dr. Reyes. Nanginginig ang kanyang boses habang isinasalaysay niya ang lahat. Ang paglapit ni Sebastian sa kanya. Ang alok na pera. Ang utos na gumawa ng isang maliit na pagkakamali sa operasyon. Gusto niyang mamatay si Don Ramon, sabi ni Dr. Reyes sa video. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Gusto niyang magmukha itong natural na komplikasyon. Patawarin niyo po ako, Don Ramon. Patawad po. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Lahat ng miyembro ng board na naroon ay nakatingin kay Sebastian nang may pagkasuklam at hindi makapaniwala. Si Sebastian ay maputlang-maputla na parang naubusan ng dugo. Isang kasinungalingan. Bayaran ng doktor na yan. Gawa-gawa niya lang ang lahat. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Attorney Sandoval. Tumingin ito kay Elias. Mr. Navarro, kung maaari. Ito na ang pagkakataon ni Elias. Tumayo siya at sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa harap ng mga makapangyarihang tao, hindi bilang isang janitor, kundi bilang isang anak na humihingi ng hustisya. Inilatag niya ang lahat. Ang pekeng deed of sale, ang pirma ng patay na abogado, ang koneksyon sa personal na kumpanya ni Sebastian. Ang bawat ebidensya ay tila isang pako na lalong nagbaon kay Sebastian sa kanyang kinauupuan. Nang matapos si Elias, wala nang masabi si Sebastian. Wala nang maikaila. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang nakikita na lang ng lahat ay ang tunay na halimaw sa loob. Bigla siyang tumayo. Itinuro si Ara. Siya ang may kasalanan. Mula nang dumating ang babaeng yan, sinubukan na niyang sirain ako. Nilandi niya ang janitor na yan. Tumigil ka. Isang malakas na sigaw ang nanggaling kay Don Ramon. Sinubukan nitong tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng lakas. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng apo ko. Hindi na kinaya ni Sebastian. Nawala siya sa sarili. Nagwala siya. Sumisigaw ng mga pagbabanta at sumpa. Sa akin ang kumpanyang ito. Sa akin dapat ang lahat. 2 security guard ang pumasok at marahas na hinawakan si Sebastian sa magkabilang braso. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy na nakatingin kay Elias. Hindi pa tayo tapos, Navarro. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos. Isinara ang pinto. At sa wakas, naghari ang katahimikan. Tapos na. Pagkatapos ng napakaraming taon, nakuha rin niya. Hustisya. Tumingin siya kay Ara na ngayon ay umiiyak na. Mga luha ng ginhawa. Tumingin siya kay Don Ramon. Ang matanda ay nakatingin din sa kanya. At sa unang pagkakataon, ang nakita ni Elias sa mga mata nito ay hindi kapangyarihan o galit. Ang nakita niya ay isang malalim, tahimik at masakit na pagsisisi. Lumipas ang 6 na buwan. Tila ba isang masamang panaginip na lang ang lahat ng nangyari. Si Sebastian Cruz ay nawala na parang bula. Hindi siya nakulong. Masyadong malakas pa rin ang impluwensya ng pera para ikulong ang isang taong katulad niya. Ngunit natanggap niya ang isang parusang mas matindi pa sa bilangguan. Ang pagkasuklam ng lipunan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pagkaganid at pagtataksil. Itinakwil siya ng mundo na minsan niyang sinubukang sakupin. Bawat pinto ay nagsara para sa kanya. Iyon ang naging hatol sa kanya. Isang habambuhay na pagkakatapon sa anino ng kahihiyan. Si Don Ramon naman ay ginugol ang mga sumunod na buwan sa pagtatama ng kanyang mga pagkakamali. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para baliktarin ang desisyon sa kaso ni Jose Navarro. Isang umaga, nasaksihan ni Ara ang isang tagpong hinding-hindi niya malilimutan. Ang paglabas ni Mang Jose mula sa kulungan. Isang malayang tao,
pagkatapos ng mahigit isang dekada. Ang pagyakap nito sa kanyang anak na si Elias ay isang yakap na puno ng sakit, pangungulila, at higit sa lahat, pag-asa. Nag-donate din ang kanyang lolo ng isang malaking halaga para itayo ang Jose and Elena Navarro Medical Scholarship Foundation, isang programang tutulong sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyanteng nangangarap maging doktor. Ito ang paraan ng Don para humingi ng tawad sa isang paraang hindi kayang tumbasan ng simpleng salita. Isang hapon, dinalaw ni Don Ramon kasama si Ara ang puntod ng ina ni Elias. Walang salitang binitiwan ang matanda. Inilapag lang nito ang isang pumpon ng puting bulaklak sa damuhan at doon, sa harap ng isang simpleng lapida, nakita ni Ara ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ng kanyang lalo sa unang pagkakataon. Iyon ang huling piraso ng paghilom. Hawak ni Elias ang isang puting sobre. Sa loob nito ay ang sagot sa lahat ng kanyang mga pangarap. Isang liham mula sa dekano ng dati niyang universidad sa medisina. Mr. Elias Navarro, it is with great pleasure that we welcome you back. Napangiti siya, isang ngiting totoo at magaan. Isang bagay na matagal nang hindi niya nararamdaman. Tumingala siya sa langit na para bang nakikita niya roon ang nakangiting mukha ng kanyang ina. Nainite, bulong niya. Para sa inyo to. Marami ang nagbago. Nakalaya na ang kanyang ama at ngayon ay masaya ng nag-aalaga ng isang maliit na hardin sa likod ng kanilang bahay. Ang kanilang mga pangalan ay nalinis na at siya ay hindi na isang anino. Ngunit may isang bagay na nanatili, isang bagay na hindi pa tapos, ang tulay sa pagitan niya at ni Ara. Mula noong araw sa boardroom, madalang na silang magkita. Pareho nilang alam na kailangan nila ng panahon. Panahon para maghilom ang mga sugat, panahon para ayusin ang kanilang mga sariling buhay bago nila subukang buuin ang isang buhay ng magkasama. Nag-uusap sila sa telepono, mga simpleng kumustahan, pero laging may isang espasyong hindi nila magawang tawirin. Ngayon, handa na si Elias na tumawid sa tulay na yon. Nakatayo si Ara sa labas ng malaking gate ng universidad, ang parehong universidad kung saan minsan ay nawasak ang mga pangarap ni Elias. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag. Ang puso niya ay kumakabog ng mas mabilis kaysa sa normal. Maya-maya, natanaw na niya ito. Naglalakad papalapit si Elias. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng janitor. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt at pantalon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, nakasuot siya ng isang puting uniforme ng isang estudyante ng medisina na nakasabit sa kanyang balikat. Hindi na siya ang anino sa pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang tahimik na kumpiyansa at pag-asa. Huminto ito sa harap niya. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tanging ang mga mata nila ang nag-uusap. Mga matang nagsasabi ng lahat ng pasasalamat, lahat ng sakit, lahat ng pag-unawa, at lahat ng pagmamahal na nabuo sa gitna ng kanilang magulong nakaraan. Hi! Unang sabi ni Elias, isang nahihiyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hi! Sagot ni Ara. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Congrats, future doctor! Salamat! Sabi ni Elias. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Umiling si Ara. Hindi. Ginawa mo to dahil sa sarili mo. Dahil sa tapang mo. Muli, katahimikan. Ngunit hindi ito isang katahimikang nakakailang. Ito ay isang katahimikang puno ng kahulugan. Dahan-dahan, inilahad ni Elias ang kanyang kamay. Isang simpleng gesture. Ngunit para sa kanilang dalawa, ito ang lahat. Ito ang pagtanggap. Ito ang pagpapatawad. Ito ang pangako ng isang bagong simula. Walang pag-aalinlangan, inabot ni Ara ang kanyang kamay at isiniklop ang kanyang mga daliri sa mga daliri nito. Ang kanyang kamay, na dati sanay sa lambot ng yaman, ay ngayon
ay nakahanap ng kapayapaan sa gaspang ng isang kamay na minsay humawak ng mop at balang araw ay hahawak ng scalpel para magligtas ng buhay. Hindi na sila nagsalita pa. Sabay silang naglakad, papasok sa gate ng unibersidad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Isang bagong kabanata ang naghihintay, isang kinabukasang hindi patiyak, ngunit isang kinabukasang haharapin nila ng magkahawak kamay.